Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Dalawang araw na siyang nasa Pilipinas, kaiba sa sinabi niya kay Zoraya. Hindi talaga siya nagpunta roon dahil sa business trip. Nagpunta siya sa bansa para takasan ito. Isama rin na matagal na niyang hindi nakikita ang mga kaibigan at gusto makibalita sa mga ito. Nakalive siya sa opisina sa loob ng 1 linggo. Isama pa na kahit hindi siya nakalive, hindi mahirap para sa kanya na takasan ang mga responsibilidad sa negosyo, kagaya na lang ng palaging sinasabi kay Zoraya. Hindi rin ganoon kaimportante ang mga business trip niya nitong nakaraan bago ang kasal nila ni Zoraya. Giniit lang niya iyon dahil gusto niya magkaroon excuse para malayuan ang asawa. Natatakot kasi siya sa nagiging bugso ng damdamin kapag napapalapit dito. Nahihirapan siyang kontrolin iyon. Nahihirapan siya maging matigas na ang dapat napakita niya sa asawa. Apektado pa rin kasi siya talaga kay Zoraya. Kailan lang tayong muli nagkalapit, Zoraya? Isama pa na madalas na wala naman talaga ako dyan sa tabi mo nitong mga nakaraan. You can't miss me, but I do, Riker. I really do. I want to be with you. Napapikit si Riker. Napahawak din siya sa dibdib dahil pakiramdam niya naging isang kabayo ang puso na may malakas sa sipa. Tumakbo ka sa iyo ng mabilis. Nagustuhan niya ang naramdaman, ang mga sinabi ni Zoraya. Tila ba napakatotoo niyon. Gusto niyang umasa, gusto niyang maniwala. Tila gusto rin niya na pagbigyan si Zoraya. Ang pagbigyan ang relasyon nila. Ginawa niyang mali ang lahat. Tumatakas siya sa problema. Hindi naman niya pinakasalan si Zoraya para gumanti dito. Gusto lang niyang saktan ng asawa ng kaunti para kahit papaano ay maramdaman din ito ang sakit na naramdaman noon. Para maging patas sila, ramdam ni Riker na nagtatagumpay na siya. Pero sapat na ba talaga ang lahat? Tama ba na umayon siya sa gusto ni Zoraya at sa gusto rin ng puso niya? Napagdesisyonan ni Zoraya na magpunta sa Pilipinas. Hindi niya maaaring hayaan na gawin iyon ni Riker. Masyado na niya kinukonsinte ang paulit-ulit itong pagtanggi sa kanya. Kailangan na niyang gumawa ng malaking effort. In the first place, alam niya na dapat ay noon pa siya gumawa niyon. Pero dahil sa ilang beses na pag-reject sa kanya ni Riker, tila nawawalan siya ng lakas ng loob. Pero hindi na ngayon. Kasal na sila ni Riker at ramdam na patuloy lang nitong ginagawa excuse ang mga business trip para hindi sila magkasama. Nakumpirma rin niya iyon nang malaman mula sa mga magulang nito nang kumustahin siya ng mga ito na nakalive pala si Riker pagkatapos ng kasal. Hindi tungkol sa trabaho ang pagpunta ng asawa sa Pilipinas. Nalaman din ni Zoraya mula sa mga magulang ni Riker na sa Penthouse and Childcare Group of Companies o CCG tutuloy si Riker kapag nagpupunta roon. Napagpasyahan niyang tumuloy na agad doon. Walang tao pero hindi iyon nagpapigil sa kanya para hindi hintayin ng asawa. Kahit ilang beses nang sinisita ng guard dahil sa kakulitan na manatili ay hindi siya nagpaapekto. Ipinakita pa niya rito ang marriage contract nila ni Riker na dinala pa niya mula sa Korea para lang tumigil ito na sitahin siya dahil bawal daw pumunta ang hindi kakilala o di kaya ay hindi inaasahang bisita ng may-ari sa lugar. Naghintay si Zoraya sa pagdating ni Riker. Nalaman niya ayon sa guard na sadyang doon umuwi ang asawa. Umuwi rin daw ito noon kagabi. Sinubukan niyang tawagan si Riker para ipaalam na naroroon siya pero unattended ang cellphone nito. Matindi ang jetlag ni Zoraya at gutom na rin. Pero hindi siya sumuko sa pagbabaka sakaling ang pagdating na iyon sa Pilipinas ang makakapagbago na relasyon nila ng asawa. Kailangan na niyang gumawa ng paraan. Hindi rin siya maaring umalis dahil baka kapag nakaalis ay dumating naman si Riker. Ayaw niyang mawala ang pagkakataon niya. Titiisan na lang niya ang mga sakit, gutom at pagod. Lilipas din iyon. Dumating si Riker pagkatapos mahigit 5 oras. Rumihistro agad ang gulat sa mukha nito nang makita siya. Mukhang wala itong kaalam-alam sa pagpunta niya kahit nabaramdam ni Zoraya na pinag-uusapan na sa buong opisina ang biglaang pagdating niya na malaki ang kaugnayan sa buhay ng isa sa mga pinakamataas na boss na magtagumpay sa kumpanya. Mabuti naman at dumating ka na, Riker. Nangihina na siya
pero pinilit na patatagin ang boses. Hindi ka na dapat nagpunta pa rito, Zoraya. Hindi ba sinabi ko na iyon sa'yo? Masyado akong busy para... ano, umuwi ka naman siguro kapag gabi, hindi ba? Magkakaroon ka pa rin ng oras sa akin kahit kaunti. Asawa mo na ako ngayon. Kailangan din na nasa tabi mo ako. Ayaw kong isipin mo na neglect kita kapag nandito ka nga, pagkatapos ay madalas naman na wala ako dito sa unit. Sana naisip mo yan bago mo ako iniwang mag-isa sa Korea. Naramdaman ni Zoraya na bahagi natigilan si Riker sa sinabi niya. Matagal lang itong nakatingin sa kanya, pero maya-maya ay binasag ang sandaling pananahimik ni Riker ng pagtunog ng cellphone nito. Naguluhan siya dahil unattended ang tinatawagan niyang cellphone ng asawa kanina. Pero nang maisip na maaring ibang cellphone iyon, ay binaliwala na lang niya. After all, businessman si Riker. Necessity na magkaroon ito ng maraming cellphone para na rin paghiwalayin ang personal at pang-business nitong buhay. Ang alam lang niya ay ang personal nitong number. Nagpaalam si Riker at sinagot ang tawag. Pagbalik ay may ibinigay itong susi sa kanya. Pumasok ka na. Make yourself at home. I need to go. Wait, what? Nanlaki ang mga mata ni Zoraya. Tatakasan mo naman ba uli ako, Riker? Kailangan ko magpunta sa office ng CCG. Something important came up. At ako, hindi importante ganon. Nagtatampo na talaga siya. I didn't mean that. This is urgent, Zoraya. You need to understand. Nakalive ka, Riker. Inamin na sa akin ang mga magulang mo. Maari ka na hindi magtrabaho. Tamang hinala ko na iniiwasan mo nga ako at ginagawa mo lang na excuse ang trabaho na yan. Gusto na niyang mapaiyak sa sobrang sama ng loob. Nagdilim ang mukha ni Riker. Bahala ka na kung anong gusto mong isipin, pero kailangan kong umalis. Tumalikod na ang asawa at nagsimulang umalis. Mabilis na naglakad ito papuntang elevator. Kahit ramdam ni Zoraya na malapit na siyang panawan ng malay, dahil sa tagal na paghihintay ay pinilit niya itong habulin. Nagawa man niya na mahabol ang asawa bago pa man sumara ang elevator. You're getting on my nerves, Zoraya. Inis na sabi ni Riker na ipilit pa rin niya ang sarili. Sila lang dalawa ang tao sa loob ng elevator. Kung hindi ako gagawa ng paraan, walang mangyayari sa atin. Tama na ang pagpaparusa sa akin, please. Hayaan mo naman na bumawi ako sa'yo. Ginagawa kong lahat ng ito para sa'yo. Hindi ko gawain ang maghabol, pero ginagawa ko dahil gusto kong ayusin ang gulong pinasok at ginawa ko. Pagkatapos masabi ni Zoraya ang mga salita, biglang dumiklap ang ilaw ng elevator. Noong una ay naisip niya na dahil sa sama ng nararamdaman kaya nangyari iyon. Akala niya ay nag-halusinate lang siya. Pero nang maramdaman niyang bigla na rin tumigil ang elevator ay hindi lang iyon hallucination. Shit! Wika ni Riker na magdilim ng tuluyan ang ilaw ng elevator. Tumigil din iyon sa paggalaw. Nawala ang mga numero sa screen. Dumilim sa loob at tila nawalan din ng hangin. Riker? Kinakabahan si Zoraya. Tinawid niya ang distansya sa pagitan nila at sinubukan na kumapit sa asawa. Naramdaman niya ang kamay nito na hinarap din siya. I'm here. Naramdaman niya ang comforting na tono ni Riker. Iniyakap nito ang isang kamay sa kanya. We'll be fine. Tumingala siya sa asawa kahit alam niya na hindi ito makikita sa dilim na kinaroroonan nila. Pero masaya siya nang mukha nag-alala agad sa kanya si Riker kahit na hindi pa niya nasasabi ang tunay na nararamdaman. Yumakap siya kay Riker. Alam niya na maaari siyang sabihan na nananamantala ng sitwasyon pero kailangan din niya iyon. Pakiramdam niya ay kaunti-kaunti na lang ay bibigay na siya sa sama ng pakiramdam. Inihilig niya ang ulo sa dibdib ng asawa. She felt a little comfortable in their possession. Ramdam kasi niya na kahit anuman na masamang nangyari sa kanya ay nandoon ito para sa kanya. Zoraya, are you okay? Tanong ni Riker nang maramdaman ang ginawa niya. Sa halip na sumagot, ay lalo siya nagsumiksik sa asawa. Maayos din ito. Let me check my phone and napapalitak ito na itaas ang cellphone. Kanina pa nga pala drained ang battery nito. Drained na rin itong isa na ginamit ko kani-kanina lang. Ikaw, nasa iyo ba ang cellphone mo? We need to call for help. Sandali nagdalawang isip pa si Zoraya. Kahit masama ang pakiramdam, kung matrap man sila sa elevator na ganoon ang sitwasyon, ay ayos lang kahit matagal pa sila. Nagugustuhan niya ang damdamin na ibinibigay sa kanya ni Riker ngayon. Gusto niya na magkalapit sila. Maaaring noon ay hindi man niya na ipapakita, nasasabi o naaamin man lang sa sarili. Pero gusto rin niya na nasa tabi niya si Riker. Lalo niyang napatunayan iyon noong magkalayo sila at ngayon na bumalik na ito sa piling niya.
Hinanap-hanap niya si Riker at ang damdamin na ipinaparamdam nito sa kanya. Pero nanaig kay Zoraya ang praktikal na pag-iisip. Kinuha niya ang cellphone pero mukhang mas nakaiayon iyon sa kagustuhan ng puso niya. Drained din ang battery niyon. Damn it! Mahinang mura ni Riker. Bakit ngayon pa? Hinayaan lang ni Zoraya si Riker sa pagrereklamo nito. Positibo naman siya na makakaalis din sila agad doon. After all, eksklusibong elevator iyon patungo sa penthouse. Hindi hahayaan ng management na pumalya ng matagal ang madalas sa ginagamit ng mga executive. You're trembling. Naramdaman niya ang kaba ni Riker nang maramdaman din nito ang nararamdaman niya dahil sa pagsusumiksik dito. I'm just tired. That's why. Naramdaman niya na nagtangis ang mga bagang ni Riker. Ilang oras ka na naghintay sa akin sa penthouse. Hindi na importante iyon. Answer me. May pagbabanta sa boses nito. More than 5 hours, I think. I came straight from the airport. What? Hindi mo dapat ginawa yun. Ano pa nangyari? Do you have jet lag? Kumain ka na ba? That's a silly thing to do. I want to be with you, Riker. Hindi na importante kung gutom, pagod o jet lag man ako. Wala ang lahat na paghihirap na iyon kapalit na ginawa ko sa'yo. Zora, humina ang boses ni Riker. Napangiti si Zoraya sa kabila ng sama ng pakiramdam. And all my effort has paid off just by hearing you call me by my nickname. Unti-unti nang nanlambot ang pakiramdam niya kaya hindi na narinig pa ang sinabi ni Riker. Pero kung ano man iyon, umaasa siya na maging maganda iyon. At kung ano rin ang mangyari sa kanya pagkatapos nito, umaasa din siya na sana inasa tabi pa rin niya si Riker na hindi na ito aalis uli o tatanggihan siya. Hindi na ito magtataas ng boses at magagalit sa kanya. Ayaw niya ng ganoon. Kinakain na siya ng masamang pakiramdam kapag naaalala kung gaano niya kalaki at katindig na saktan ito. Gusto niyang ibalik ang dati. Gusto niya makasama si Riker. Masaya siya kapag kasama ang asawa na napagtanto lang nang mawala na ito sa piling niya. Bata pa lang si Zoraya ay ramdam na niya na may problema siya sa pamilya. Mahigit ang mga magulang niya na hindi siya nagkaroon ng normal na kabataan dahil hindi gusto ng mga ito na makipaglaro siya sa ibang mga kapitbahay nila o kaya sa ibang lugar. Kung gusto niya makipaglaro, kailangan ang mga kapwa-bata pa ang pumunta sa bahay nila para makapaglaro sila. Dahil doon, lumaki siya ng mahiyain. Hindi siya marunong makipagkaibigan dahil madalas ay kinukulong lang siya ng mga magulang sa bahay. Natatakot kasi ang mga ito na may mangyaring masama sa kanila dahil sa katayuan ng pamilya nila. Mayaman sila at prone sa mga kidnapper ang mga kagaya niya. Mula bata hanggang magdalaga ay may nakatalagang bodyguard sa kanya. Hindi siya makalapit ng basta-basta sa ibang tao dahil na rin nire-report ng bodyguard sa mga magulang kung sino man ang nilalapitan niya. At hindi niya gusto ng ganoong klase. 17 years old si Zoraya nang malamang ipinagkasundo siya sa anak ng mga kaibigan ng mga magulang na si Riker. Kung may masasabi man siyang kaibigan, ang lalaki lang iyon. Kaya lang, kapag nakakasama niya ito, ay tila nahihiya at naiilang siya. Lalaki kasi ang binata at para bang nakakailang na magsama siya sa isang kagaya nito kahit na ba magkasundo ang pamilya nila. Kahit palagi rin siyang dinadalaw sa bahay at maayos si Riker ay hindi niya maiwasan na maramdaman iyon. Likas na siguro sa kanya ang pagiging mahiyain pero kahit ganoon, pinipilit niya na pakisamahan talaga ito. Alam din niya na makabubuti rin ang binata sa kanya kaya pumayag siya na magpakasal. Naiintindihan din niya na kailangan gawin iyon ng mga magulang para maisalba ang negosyo nila na muntik ng malugi noon. Naiintindihan din niya na ang paghihigpit ng mga magulang ay para sa ikabubuti rin niya. Tinanggap ni Zoraya ang tadhana niya. Kahit alam niyang tila may kulang sa nararamdaman kay Riker ay hindi na iniisip iyon hanggang sa makilala niya sa personal sa Cyrus. She was starstruck by him. Lalo pa siyang nagulat nang malaman na may interest pala ito sa kanya. Hindi niya inaasahan iyon. Nang tinanong nito kung pwede raw ba siyang ligawan ay lalo lang siya nagulat at naguluhan din at the same time. Ipinagkasundo na siya kay Riker. Kaunting panahon na lang din ay ikakasal na sila. Dapat ay hindi na niya inaasikaso si Riker at kakaibang naramdaman nang malaman na may gusto ito sa kanya. Pero dahil gusto na rin na i-discover kung ano ang damdamin na iyon, pinagbigyan niya ang sarili. Niyaya siya noon ni Cyrus sa isa sa mga concert nito. VIP ang ibinigay na ticket sa kanya. Pumayag siya. Iyon ang unang beses na nakapanood siya ng concert ng rockstar. Kahit na ba dati pa naman crush niya ito,
dahil na rin alam niya ang pagbabawalan ng mga magulang. Hindi gusto ng mga magulang niya ang rockstar. Ayaw ng mga ito na nakikinig siya sa mga musika na tinutugtog ni Cyrus. Pero sa kabutihang palad, out of the country ang mga magulang ng mismong araw ng concert. Isama pa na mula na nagawa niya makapagtrabaho ay lumawag na ang mga ito sa kanya. Tinanggal ng bodyguard niya kaya wala na magsusumbong sa mga ginagawa. Hindi inaasahan ni Zoraya nang dalhin siya ni Cyrus sa mismong stage. Isinayaw rin siya nito na para bang nakapaka-espesyal niya. She felt very flattered. Kinantahan din siya ng lalaki. At sa unang pagkakataon sa buhay ni Zoraya, naramdaman niya na tila tumigil ang mundo. Lumakas din ang tibok ng puso niya. Lalo siya naguluhan sa pangyayari. Gusto niya si Riker. Ilang beses na naman niyang sinasabi iyon sa sarili. Pero hindi ba at kailanman ay hindi niya masabi na mahal niya ito? Kahit na ilang beses na nagsasabi ang binata sa kanya na mahal siya nito, ay hindi niya magawang ibalik din iyon. Napagtanto ni Zoraya na baka kaya ganoon ay hindi si Riker ay nakatakda sa kanya. Maaring itinakda ang pagpapakasal sa kanila pero hindi niya ito mahal. Kaya ba niya mabuhay ng ganoon? Masaya man at gusto ni Riker, hindi niya nararamdaman ang kakaiba at matinding nararamdaman kagaya ng kay Cyrus. Mahal niya si Cyrus, hindi lakas na ganoon ang tibok ng puso niya kung hindi matindi ang nararamdaman para sa lalaki. Gusto lang niya si Riker. Malaki ang pagkakaiba niyon. Iyon ang pinaniniwalaan niya noon. Naging mailap ang kalayaan sa buhay ni Zoraya. Pero sa unang pagkakataon ay binago niya ang nakatakda. Kahit alam niya na marami ang masasaktan, mas pinanaig niya ang pag-ibig. Ipinaglaban niya si Cyrus. 2 linggo na ang nakalilipas na makipaghiwalay si Zoraya kay Riker. Naging malaking gulo iyon gaya ng inaasahan. Lalo na nang malaman iyon ng pamilya niya. Naging mahirap para kay Zoraya ang desisyon pero ayaw na niya maging mahina pa kagaya ng dati. Isang panghabang buhay na commitment ang kasal. Kung pakakasalan niya si Riker pero hindi naman masasabi na mahal niya, hindi ba at malaking kalokohan lang iyon? Pero wala na rin magawa si Riker, ang mga magulang nito at magulang niya sa desisyon niya. Pumayag ang mga ito na makipagkalas kay Riker na makita kung gaano siya ka-persistent. Ipinakita rin niya ang sakit na nararamdaman dahil sa ginawa ng mga ito sa buhay niya. Naging mabait na anak ako sa inyo. Inintindi ko kayo. Sana naman ipagbigyan niyo ako sa naging pagkakataong ito. Umiiyak ng wika niya sa mga magulang noon. Pero naging matagumpay man sa pangungumbinse sa kabila ng kaguluhan, hindi nakaramdam ng saya si Zoraya nang malaya na magkaroon ng relasyon kay Cyrus. Oo, gusto niya ang lalaki. Mahal niya ito. Kakaibang saya na makasama niya ang nobyo. Proud siya sa sarili dahil nagawang ipaglaban ang pag-ibig. Pero kapag kasama niya si Cyrus, ay nakokonsensya siya. Naaalala niya bigla si Riker. Alam niya na sinaktan niya ito ng husto. Tama ba talaga ang ginawa niya? Ilang beses na tinanong ni Zoraya iyon sa kanyang sarili. Naguluhan na naman siya. Ginulo talaga ng pagdating ni Cyrus ang buhay niya. Mahal niyang lalaki, pero nakikita rin na may mali. Masyado siya nakokonsensya sa ginawa kay Riker. I think I love you, Cyrus. It's just that I feel so guilty for breaking up with Riker. Sagot niya na magtaka si Cyrus sa pananahimik niya. Ang akala ng nobyo ay nanlalamig siya, lalo na nang halikan nito at hindi niya magawang tugunin iyon. Inisip niya dahil na maari na naging ganoon siya sa relasyon nila ay dahil na rin sa nakokonsensya siya sa ginawa kay Riker. So what do you want to do? This relationship is not right. Naglis siya ng tingin mula sa nobyo. But you love me. It should be right. I hurt Riker. I felt so guilty. If this is love, why do I feel guilty? Why am I not happy? I'm so sorry, Cyrus. Pinuntahan ni Zoraya si Riker. Pagkatapos ng pakikipaghiwalay niya kay Cyrus, masaya siya na makasamang minamahal, pero tila may hinahanap siya. Hindi kasi siya mapakali. Kung iyon ba ay konsensya niya na sinaktan si Riker ay hindi niya magawang maipaliwanag. Basta pakiramdam niya ay naging impulsive siya sa naging piniling desisyon. Nagpunta siya sa condo unit ni Riker sa pagbabaka sakali na makikita ito roon. Sinubukan niya kasi na tawagan ng binata, pero hindi nito sinasagot ang phone. May sarili siyang susi ng condo unit ni Riker na nakalimutan niyang ibalik na maghiwalay sila, kaya naging madali sa kanyang pagpasok.
Alam niya na hindi dapat ginawa na basta-basta iyon, pero masado na siyang naguguluhan sa damdamin niya na hindi na rin magawang mag-isip na matino. Nakita naman niya si Riker doon, pero hindi ito nag-iisa. At nang makita ang binata at ang babaeng kasama nito sa kama, ilalong nagpagulo iyon ang isip ni Zoraya. Hindi niya mahal si Riker, hindi ba? Pero bakit ang makita may kasamang bagong babae ito, inasaktan siya? Nasasaktan din siya na malamang nasasaktan niya ang binata. Hindi man ganoon katindi ang damdamin na ibibigay nito sa kanya, hindi kagaya kay Cyrus, pero pakiramdam niya ay mas mahalaga pa ito kaysa kay Cyrus. Ganoon nga ba talaga kapag hindi mo mahal ang isang tao? Tulog si Riker at ang babaeng kasama sa kama. Pero alam niya, base na rin sa hitsura ng dalawa kung anong ginawa ng mga ito. Mukhang mabilis lang siya na naipagpalit ng dating fiancé sa ibang babae. Ganoon ba talagang sinasabi nitong mahal na mahal siya? Humahanap agad ng kapalit niya? Nasaktan si Zoraya sa nakita, pero siya rin naman ang nagbibigay ng permiso kay Riker na gawin iyon. For all the pain she caused him, she deserved it. Maagang gumising si Zoraya kinabukasan. Sa kabila ng pagkawala ng malay kahapon sa elevator, ay mabilis siya na-discharge sa hospital. Naging maayos din ang pakiramdam niya na magawang makapagpahinga at kumain. Nakauwi at nakapagpahinga na rin siya ng mas maayos sa condo unit ni Riker pagkatapos. Napagpasyahan ni Zoraya na ipagluto si Riker na almusal. Maayos na ang pakiramdam niya, kaya naging madali lang iyon sa kanya. Eksaktong pagising ni Riker ay tapos na ang paghahanda niya sa almusal. Inaasahan niya na matutuwa ito sa ginawa niya, pero nakita agad niya ang galit sa mukha nito na makita siya. "Good morning!" Bati pa rin niya sa kabila ng masamang timpla ng mukha nito. "Hindi mo dapat ginawa ito, Zoraya. Kagagaling mo lang sa hospital kahapon." Napakagatlabi siya. "Pero maayos naman ako ngayon." "Still, hindi ko nagustuhan ang ginawa mong ito." Nilapitan siya ni Riker. Sinalat-salat nito ang leeg niya, saka hinawakan ang kanyang pisngi. "Bumalik ka na sa kama." Umiling si Zoraya. "Gusto kong pagsilbihan. You can serve me when I know you are really alright." "Maayos na ako. Nakarecover na ako sa nangyari kahapon. Pero tama ka nga siguro. Hindi pa ako maayos. Hindi ako magiging lubos na maayos kung ganyan na sinisigawan mo ko." Riker was caught off guard at bahagya rin na namutla. "Well, Pumuntong hininga ito. "I'm sorry." Ngumiti si Zoraya. "It's okay. Just don't be grumpy right now, okay? Kumain ka na. Gusto kong makitang kinakain mo ang niluluto ko. Gusto ko na pagsilbihan ka. Naagrabyado na kita kahapon." "Wala yun. Ginusto ko yun, okay? Huwag ka nang mag-guilty." Bumuntong hininga si Riker. "I'm sorry. I'm really sorry for all the lies I've woven." "Tama ka. Nakalive naman talaga ako sa opisina. Hindi ganoon ka-importante ang mga nakukuha kong tawag. I just wanted to be away from you. Hindi ko gusto na paghigantihan ka. Pero ginawa ko dahil gusto ko rin na maranasan mo ang sakit na ginawa mo sa akin noon. It's a foolish thing to do, right? But I feel like I can't think straight and right whenever you're around." Masyado mong ginugulo ang mga damdamin ko, Zoraya. Nahihirapan akong i-handle iyon. Pakiramdam ko ay puro kapalpakan ang mga naging desisyon ko. Sa halip na ayusin ang mga problema, mas pinili ko na iwasan iyon. And yesterday, I paid the price for that. I was really worried about you. Hinawakan niya ang pisngi nito. "Kaya ka naging grumpy ngayon?" "Naiintindihan ko. Pakiramdam ko ay ang sama ko. Dapat akong bumabawi sa'yo. Pagkatapos ikaw itong..." Bumuntong hininga si Riker. "Okay lang yun. Huwag mo nang alalahanin iyon. I'm fine. I'll be more than fine too. If only you'd appreciate what I do for you. Hayaan mong bumawi ako sa'yo." Tinignan ni Riker ang mga pagkaing inihanda. "Okay, let's eat." Kumain nga sila ng almusal. Nag-iba na ang timpla ni Riker habang kumakain. Umingiti na ito at mukhang nagustuhan din ang niluto niya. Umasa siya na iyon na magiging bagong simula sa pagitan nila mag-asawa. Pero pagkatapos kumain, ay nagpaalam si Riker na maliligo. Ang akala niya ay parte lang iyon ng daily routine ng asawa, pero nagulat siya na pagkalabas nito ang kwarto ay nakasuot ito ng long sleeve na polo. Hawak-hawak din nito sa isang kamay ang coat. Lumabi siya. "Inamin mo na sa akin na nakalive ka sa opisina." Apologetic na ngumiti ang asawa. "But something happened. Nagkaroon ng isang emergency sa isa sa mga manufacturing company namin sa Batangas.
Dahil ako lang ang maari makapunta sa aming tatlo ni Nimbus at Alaric na hands-on sa CCC, I need to go. This is very important, Zoraya. But, naputol ang pagsasalita ni Zoraya nang lapitan siya ni Riker. Hinalikan din siya nito sa noo na madalas sa ginagawa noon sa kanya. Namiss niya ng husto iyon na pakiramdam niya ay may gumapang na mainit na bagay sa katawan sa ginawa ng asawa. I'll make it up to you after this. Promise? Promise. Ang buong akala ni Zoraya ay makakatulong sa kanila ni Riker ang pagpunta sa Paris. Nasabik pa naman siya ng husto nang sabihin nito na doon siya dadalhin. Masaya na siya kung gumala lang sila sa mall, park o manood ng sine ng araw na sinabi sa kanya ni Riker na ilalabas siya nito. Pero ni sa hinagap ay hindi niya naisip na dadalhin siya nito sa Paris. Inisip ni Zoraya na bumabawi lang talaga sa kanya si Riker dahil napagpasyahan na hindi ituloy ang kanilang honeymoon sa lugar at ngayon ay itutuloy na nito iyon. Umasa siya na ganoon ang sitwasyon. Pero nasayang lang ang lahat ng pagkasabik niya, hindi kasi ang nadelay nilang honeymoon ay pinunta nila sa Paris, kung hindi ang kasal ng kaibigan ni Riker na si Alaric. Masaya naman si Zoraya sa nangyari. Minsan na niya nakilala ang mga naging kaibigan ni Riker nang pumunta ang mga ito sa Korea. Naipakilala siya ni Riker pero sandali lang iyon. Pero kahit sandali lang, ay parang kilalang kilala na niya ang mga ito dahil palagi bukang bibig ni Riker ang mga kaibigan. They were the best of friends. Nagustuhan niya na makabanding ang mga kaibigan ni Riker. Mabait ang mga ito sa kanya. Nakilala rin niya ang kanya-kanyang partner ng ilan sa mga kaibigan ng asawa na nakasundo rin niya. Masasabi niya nagkaroon siya ng good time kasama ng mga ito at pati na rin ang panonood ng kasal ng kaibigan nitong si Alaric. It was very beautiful wedding pero hindi maiwasan na mainis si Zoraya na hindi pala talaga honeymoon ang ipinunta nila roon kung hindi ang umatan lang ng kasal. We're leaving later. Gustong magreklamo ni Zoraya dahil na rin sa inis sa maling akala pero mas ginusto lang na niyang manahimik. Umasa na naman siya kaya hayon nasaktan siya. Nag-empake pa man din siya ng maraming damit dahil inakala na magtatagal sila roon pero hindi pala. Nasasaktan siya pero minabuti na lang na huwag na magsalita dahil ayaw na rin niya makipagtalo kay Riker. Nawawala na naman siya ng pag-asa sa relasyon nila ni Riker. Alam niyang mali dahil kakaunti pa lang ang ginagawang effort. Pero kahit sinasabi ng asawa na maayos ang lahat pero hindi pinaninindigan iyon ay nahihirapan na siya. Nasasaktan na siya. Pero may ilang oras pa naman tayo na manatili rito sa Paris. Gusto mo bang gumala muna tayo? Tanong nito maya-maya. Sandali nagdalawang isip si Zoraya. Iyon ang gusto niya, hindi ba? Ang libutin ng City of Lovers kasama si Riker. Pero ayaw na rin niyang umasa na magiging kagaya ng mga lovers doon ay magiging sweet din ang asawa sa kanya. Parang timpla kasi ng tubig ang ugaling nito. Minsan ay hot at madalas ay cold. Nahihirapan siyang pakisamahan nito. Hindi kaya mabitin tayo? Tanong naman niya. Iyon na nga rin ang iniisip ko. Isama pa na may kailangan din akong gawin sa computer ngayon tungkol sa nangyaring emergency sa manufacturing company sa Batangas. Tumango siya. Magpahinga na lang siguro ako. Sinubukan takasan ni Zoraya ang realidad sa pamamagitan ng pagtulog. Nang lumipad sila paalis ng Paris ay ganoon ang ginawa niya. Komportable naman siya sa eroplano dahil pagmamayari iyon ni Riker. Mabilis lang siyang nakatulog. Si Riker naman ay abala pa rin sa laptop dahil na rin sa trabaho. Nagising sa Zoraya na naramdaman si Riker sa tabi niya. Nakahilig siya sa matipunong dibdib nito at nakayakap sa kanya mga kamay nito. He was cuddling her. Itinaas ni Zoraya ang mukha sa asawa. Nakitang kagaya niya ay tulog din ito. Lalong naguluhan ang isip niya. Nagpaparamdam na naman sa kanya si Riker pero kani-kanina lang ay binabaliwala siya nito. Na-appreciate niya kahit papaano ang pagdala ng asawa sa kanya sa Paris para dumalo ng pinaka-importanting araw ng kaibigan nito. Nagustuhan din niya na naipakilala na siya nito bilang asawa sa mga kaibigan at ipinagmalaki siya ni Riker pero ramdam niya na may kulang pa rin. Umasa kasi siya na sa Paris ay aayusin nila ang lahat. Hindi lang siya ipaparada nito sa mga kaibigan. Mas malalim pa roon ang inaasahan niya. Matagal-tagal din na nakatitig si Zoraya sa mukha ni Riker nang maramdaman nito ang ginagawa niya. Nagising ito at ngumiti sa kanya. Pero dahil sa nararamdaman, hindi niya magawang ibalik ang ngiting iyon. Kumunot ang noo ni Riker nang dumayo siya rito. May problema ba?
Hindi nagsalita si Zoraya. Wala rin namang kwenta kung magreklamo siya, hindi ba? Ilang beses na rin na ginawa niya iyon pero nakinig lang si Riker. Hindi nito pinaninindigan ang mga pagpayag sa mga sinasabi niyang problema. Look at me, Zora. Napapikit siya. Ngayon ay tinawag siya ng asawa sa palayo nito sa kanya. May mainit na kamay na humaplo sa puso niya nang dahil doon. Pero at the same time, imisakit din. Paaasahin na naman ba siya ni Riker? Hinawakan ni Riker ang kamay niya. Nagtatampo ka ba dahil hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na mamasyal sa Paris? Pwede pa rin naman tayong bumalik anytime kung gusto mo. Huwag mo na lang alalahanin iyon. Pero nararamdaman ko na may problema ka tungkol doon. Hindi naman ang Paris ang pinapangarap kong puntahan, kaya ayos lang talaga kung hindi tayo makalibot doon. Totoo iyon, maganda ang Paris at na magkarelasyon sila ni Riker noon ay ilang beses din na niyaya si Zoraya nito na pumunta. Pero dahil hindi siya pinapayagan ng mga magulang na mag-out of town kahit si Riker ang kasama, hindi niya ito napagbigyan. Isama pa na kahit payagan siya ay hindi rin niya gusto na mapuntahan ng Paris. Hindi siya naakit sa mga European countries at hindi rin siya mahilig mag-travel. Alam ko na hindi nga iyon ang pangarap mo, kaya sinadya ko na hindi tayo magtagal doon. Kumunot ang noo niya. Anong ibig mong sabihin? Umisi si Riker. Later, this is supposed to be a surprise. Tumalon ang puso ni Zoraya. May ibang plano si Riker? Ibig sabihin ay hindi talaga binaliwala ng asawa ang mga sinabi nito sa kanya. Babawi rin ito sa kanya. Totoo nga iyon ang paghingi nito ng sorry. Normal na babae pa rin si Zoraya, kaya gusto rin niya na masurpresa. Nasasabik man ay hindi niya kinulit si Riker tungkol doon at napaniwala nga siya ng asawa na may iba itong plano na maglaan ng eroplano sa Phuket International Airport sa Thailand. Oh my God! Nahulaan na agad ni Zoraya kung bakit siya dinala ng asawa roon. Phuket Butterfly Garden and Insect World. Napakamot ng ulo si Riker, dahilan para lalong tumama ang luha niya. Alam nito na matagal na niyang gustong pumunta sa Phuket, Thailand dahil sa mga pang world class sa Butterfly Garden ang lugar. Dahil mahilig siya sa paru-paro, isang dream come true iyon. Hindi hilig ng mga magulang niya ang ganoon, kaya hindi siya napagbigyan noon na makarating doon. Tangi sa mga Butterfly Garden lang siya sa Korea nakarating. Tila bata, si Zoraya nang libutin nila ni Riker ang lugar. Aliw na aliw siya. Marami rin naman na butterfly noong kasal nila ni Riker dahil isa iyong Butterfly Garden wedding, pero kakaiba ang isang iyon. Napakaraming butterfly na nalaman niya ang mayroon doon. 6,000 butterflies kada buwan at may 40 iba't ibang species. Namangha si Zoraya sa ganda. It was a breathtaking sight. Naramdaman din niya na naaaliw rin si Riker kaya masaya siya. Thank you for bringing me here, wika niya nang matapos ang araw ng paglilibot nila. Ayon kay Riker, ay mananatili sila sa Phuket sa loob ng 3 araw. Nagpa-reserve din ito ng isa sa mga beach hotel na malapit din lang sa Butterfly Garden para doon sila manatili. Kung iyon na nga ang honeymoon na hinihintay na mangyari sa kanila ni Riker, kinakabahan man, ay nasasabik din sa Zoraya. Sana nga lang, hindi gaya ng karamihan sa mga ginawa ni Riker, ay hindi na niya masabing isang false alarm lang ang lahat. Gusto na niya magkaroon ng happy ending ang kwento nila na mag-asawa. Gustong sisihin ni Zoraya ang panahon, kaya masasabi nagkaroon na naman ng false alarm sa progress ng relasyon nila ni Riker. Masama kasi ang panahon pagdating nila sa beach resort, nang dahil doon inanatili lang sila ng asawa sa loob ng kanilang kwarto kaysa aliwin ang mga sarili sa labas ng isa sa mga ipinagmamalaking atraksyon sa buong Thailand. Pero alam din ni Zoraya na hindi lang talaga ang panahon ang pwede niyang sisihin. Si Riker din mismo. Marami silang pwedeng gawin sa loob ng kwarto. Magkasama sila. Pero kagaya ng nakaraan, mas inuuna pa rin ng asawa ang trabaho. Ano pa ba ang kailangan niyang gawin? Kanina pa niya sinusubukan na kunin ang atensyon ni Riker. Tinitimplahan niya ito ng kape para lalong mapabilis at productive ang kung ano man ang ginagawa nito. Ilang beses din niyang inalok na bibigyan ito ng massage kung sakaling napapagod na. Pero tinanggihan naman ito iyon. Gusto niyang intindihin si Riker na maaring ang busy ito, pero hindi na rin niya maiwasang mainis dahil naiinip na sa kahihintay na hindi maging false alarm din ang pagpunta nila sa Thailand.
Dahil sa kanya, ay matagal na na-postpone ang kasal nila. At ngayon, pati ba naman honeymoon nila, ay hahayaan niya ma-postpone din ng matagal? Alam niya na marami pa ang magiging oras niya para makasama si Riker. Pero hindi niya maiwasang mainip. Paano kung sa susunod ay mas malala pa ang maging rejection sa kanya ni Riker? Kung hindi pa ngayon, kailan pa? Dahil doon, inapagdesisyonan ni Zoraya na gumawa ng aksyon. Babaguhin na talaga niya ang sarili dahil hindi niya masasabi ang sarili na isang sexy na babae at hindi na may categorize ang sarili bilang ganoon. Iisa lang ang pagmamayari niyang lingerie. Ni hindi pa nga niya na isusot iyon at kaya mayroon siya ay dahil regalo lang iyon ng isang katrabaho noon nang malamang engaged na sila ni Cyrus. Dinala lang niya iyon bilang isa sa mga reserbang damit pero isusot niya iyon ngayong gabi. Tignan na lang natin kung magagawa mo pa rin akong i-neglect pagkatapos ng lahat ito, Riker. Tama, ang inisip ni Zoraya na mapapansin nga siya ng asawa pagkatapos itong isuot ang pumasok ito sa kwarto. Hawak-hawak pa rin ni Riker ang laptop na ngayon ay nakasara na palatandaan na tapos na kung anong ginagawa. Pero kagaya ng madalas na paraan ng pagpansin ng asawa sa kanya, galit ang nakita niya sa mukha nito. Anong ibig sabihin ng lahat ng ito, Zoraya? Sinubukan ni Zoraya na huwag magpa-apekto sa tono ng ginamit ni Riker. Humarap pa siya rito at lumapit. Hindi mo ba gusto ang nakikita mo, Yobo? Sinadya pa niya na palambingin ang boses at gumamit ng sikat na love endearment sa Korea. Ipinulupot pa niya ang kamay sa leeg nito. Nag-iwas ang tingin si Riker pero naramdaman niya na tila kinakabahan ito dahil bahagyang nanginig. Ibig sabihin lang niyon ay naapektuhan ng asawa sa kanya. Kinakabahan man ay tila nagdiriwang ang puso ni Zoraya. This is not you. Don't you like the other side of me? Hindi mo ba gusto na lumalabas na ako sa shell ko? Naalala niya noon na ini-encourage siya ni Riker na magsalita na kahit papaano ay gumawa ng kalokohan dahil mainhin nga siya at madalas na ilag sa mga tao. Don't you want me? Doon, tumingin uli sa kanya si Riker. Diretso sa mga mata niya ang tingin nito. Hindi mo na kailangang itanong, you know I want you. Kung sa ibang pagkakataon, mamumula lang siguro sa Zoraya. Pero hindi sa pagkakataong iyon. She wanted to be aggressive because she wanted Riker to be that too. Then prove it. Naging isang malaking gulat para sa kanya ang sumunod na ginawa ni Riker. Oo, hinamon niya ito. Pero dahil kilala ang asawa na isang gentleman na lalaki, hindi niya akalaing papatulan din ito ang sinabi niya. Hinalikan siya ni Riker ng mariin. Tila may nagwalang kabayo sa dibdib ni Zoraya sa halik na ibinigay sa kanya ni Riker. He seemed aggressive. Iyon ang unang beses na hinalikan siya nito ng ganoon at masasabi na gustuhan niya iyon. Gusto rin naman niya ang mga halik na iginawot sa kanya ni Riker noon. Pero dahil kakaiba ang halik nito ngayon, ay tila naging kakaiba rin ang naramdaman ni Zoraya. Habang hinahalikan, ay ipinulupot ni Riker ang mga kamay nito sa baywang niya para lalo pa siyang palapitin dito. Ikinawit naman ni Zoraya ang mga kamay sa leeg nito. Naging mariin ang halik at hindi na niya mabilang kung ilang ungol ang pinakawalan nila ni Riker habang ginagawa iyon sa isa't isa. Matapos ang ilang sandali ay naging malikot ang mga kamay nila ni Riker. Ganoon din ang mga labi ng asawa. Bumaba ang ulo ni Riker patungo sa kanyang leeg. Doon lalong dumami at mas lumakas ang mga ungol ni Zoraya. Pakiramdam niya ay kaunti na lang at mawawala na siya ng hininga dahil sa sensasyong dinadala nito sa katawan niya. He left her breathless. God, Riker, I want you. Hindi mapigilan na mapabulala si Zoraya. Tumigil sa ginagawa si Riker. Nakangising tumingin ito sa kanya. Then prove it to me. Bahagya itong lumayo sa kanya. Namula si Zoraya at bahagya rin na naguluhan. What do you mean? I kissed you because I wanted to prove to you that I want you. Ngayon, ikaw ang gusto kong bumawi sa akin. Kaya ko ba talagang panindigan ito? Napalunok si Zoraya. Gusto niya si Riker. Gusto rin niya ang ginagawa nila. At kung hindi maipagpatuloy iyon, ay hindi niya yata kakayanin. Pero kaya nga ba niya na maging passionate kagaya nito? Kaya ba niya magsimula ng ganoong klase ng halik? Yumuko si Zoraya pero nang mapagtanto na kung hahayaang subukin ng mahina at mahinhin na sarili,
magiging gulo na naman ang dating niyon. Itinaas niya ang muka at sinalubong ang nagbabaga pa rin mga mata ni Riker. Hinawakan niya ang mga braso nito at itinulak ito sa kama na nasa tabi lang nila at pagkatapos ay biglang pumatong sa katawan nito. "Tigress," wika ni Riker nang halikan niya ito. Sinalubong at ibinalik din ng matindi ng asawang halik. Naramdaman niya maging malikot na naman ang mga kamay nito. Gumulong sila sa kama sa tindi ng paghahalikan. Their positions were now reversed. Unti-unti rin itong itinataas ang top ng lingerie na suot niya. Kinakabahan man ay hindi niya pinigilan ng asawa. May karapatan itong gawin iyon sa kanya. Nakita pa ni Zoraya na bahagi natigilan si Riker na matanggal ang lahat ng saplot sa katawan niya. Mas lumala pang apoy sa mga mata nito habang nakatitig sa kabuuan niya at kahit ramdam ni Zoraya na nag-iibang babae siya sa mga ginagawa ng asawa, ay medyo nahihiya pa rin siya. It would be her first time. Hindi siya sanay sa ganoon. Nang mula sa Zoraya na magsimula magtanggal ang damit si Riker. Nang matapos, sayang asawa naman ang dumagaan sa kanya. And when he entered her, alam niyang tiyak na magmamarka ang mga kuko sa balikat ni Riker. What the? Napamura si Riker dahil na rin siguro sa naramdaman nito ang nararamdaman din niya. Bahagya pa siyang inalayo nito. It couldn't be. I never gave myself to him, Riker. Pero bakit? It wasn't right to do so. Alam ni Zoraya na may ibang dahilan pa kung bakit ganoon. Pero tama ba ang iyon ang maging oras para aminin ang lahat? Isa pa, paniniwalaan ba siya ni Riker kung gayong siya ay naguguluhan din sa nararamdaman? Ni hindi rin niya maipaliwanag kung bakit nga ba. Pinaniniwalaan niya iyon noon ang sarili na mahal niya si Riker. Nag-give up siya ng malaking bagay sa sarili at pamilya para lang patunayan iyon. Pero sa huli, ramdam niya na hindi naging worth it iyon. Hindi lang dahil sa iniwan lang siya ni Cyrus sa huli. Iyon ay dahil sa buong relasyon nila ni Cyrus, hindi niya nagawang lubusang sumaya. Kung iyon ba ay dahil sa alam na sinaktan niya si Riker habang kasama si Cyrus o dahil sa nagkamali naman talaga siya ng desisyon ay hindi niya maintindihan. Noon ay tila may kulang sa relasyon nila ni Riker pero masaya naman siya. Alam niyang ganoon din ang relasyon nila ni Cyrus. May mali pero hindi siya lubusan naging masaya kagaya ng nararamdaman ngayon kay Riker sa kabila ng pagmamatigas nito sa kanya. Kung ano man ang ibig sabihin niyon, nararamdaman ni Zoraya na isa yung bagay na maganda kaya hindi na lang niya hinahayaan na magulo pa ang isip tungkol doon. Kahit nakaisang oras na tulog si Riker ay hindi pa rin niya magawang kumalma. He had been pacing the floors for hours now. Sinubukan na rin niya manigarilyo kahit hindi nakahiligan iyon para pakalmahin ang sarili. Pero walang epektong lahat. He still had the hangover because of the lady on the bed. And woman now, singit sa isang bahagi ng isip niya, ilang taon din ang itinagal ng relasyon nila ni Cyrus at Zoraya. Tila napaka-imposible, lalo na sa isang lalaki may reputasyon na kagaya ni Cyrus na hindi nito nagawang maakit ang asawa sa kama. Siya ang nakauna kay Zoraya at alam niya na dapat ay pinagpasalamat iyon. Pero napakarami pa rin na tanong sa isip niya. Umamin naman si Zoraya kung bakit. May punto rin ito pero nahihirapan pa rin siyang paniwalaan. O dahil lang ba sa overwhelmed siya kaya ganoon ang nararamdaman. Tinignan niya si Zoraya at ang kama. Bakas pa ang dugo roon na nagpapatunay na birhen nga ito na makuha niya. Bahagya siya na guilty. Naging agresibo siya dahil ang akala niya ay hindi na ito ang babaeng inaasahan niya na makakasama sa kama. Dapat, inapansin na niya ang mga pamumulan nito habang nasa foreplay pa lang sila. Nakatulog si Zoraya pagkatapos nilang gawin iyon. Makikita niya ang satisfaction sa mukha nito. Nakangiti pa ito na nagpapawala ng guilt na naramdaman niya. Kaya nasaktan ng asawa ang malamang masaya at nakontento ito ay ayos na rin para sa kanya. Ginusto rin ni Zoraya ang nangyari. Ginusto rin niya iyon pero hindi maiwasang maguluhan. Sinaktan mo ko. Tinitigan ni Riker ang asawa habang sinasabi iyon. Masaya siya na makasama si Zoraya. Gusto rin niya na makasama ito. Tila hindi maipaliwanag ang kasiyahan niya kapag nasa tabi ang asawa at nakikita itong masaya. Nang makita kung gaano napasaya ng husto si Zoraya nang dalhin ito sa butterfly garden ay masaya rin siya. Kay Zoraya lang niya nararamdaman iyon at alam niya kung bakit.
Mahal pa rin niya ang asawa. Doon, nagulong isip ni Riker. Tama ba na mahalin pa rin niya si Zoraya gayong sinaktan siya nito? Kahit na pinipilit ng asawa na bumawi sa kanya ngayon, hindi pa rin niya maiwasan magduda. Hindi rin naman kasi sinasabi ni Zoraya na mahal din siya nito. Ipinaparamdam lang nito na pinapahalagahan siya. Naging mas maayos ang pagtrato ni Zoraya sa kanya, pero hindi pa rin niya masiguro kung mahal pa rin siya nito. Naging mahirap ang buhay sa kanya na hiwalayan siya ni Zoraya. Naging mahirap ang bumangon. Sinubukan niyang alisin ang ilan sa mga sakit sa pamamagitan ng pagsama sa mga babae at ang pagpatol sa mga nagkakagusto sa kanya noon. Tila nagilunas din naman iyon para mawala ang sakit. Naging masaya siya sa mga ipinaramdam ng mga babaeng iyon sa kanya. Nagkaroon siya ng mga girlfriend pagkatapos ng relasyon nila. Pero kahit masasabi naging masaya siya, iba pa rin ang saya na dala ni Zoraya sa kanya. Sa kabila ng sakit na ipinadama nito sa kanya, hindi pa rin niya maiwasan na magalit ng husto rito. Hindi pa rin niya maiwasan na mahalin pa rin ito. And I'm sorry about that, Riker. Nagulat si Riker na magsalita at magmulat ng mga mata si Zoraya. Gising na ito. Maya-maya, ilumayo siya sa asawa. Nagpunta siya sa terrace ng villa na tinutuluyan nila. Nagsisimula ng lumabas ang araw. Naramdaman ni Riker na bumangon sa Zoraya sa kama at sinundan siya. Nakumpurma niya iyon na magsalita ito sa kanyang likuran. Even the most beautiful days eventually have their own sunsets. Ganoon ang nangyari sa atin, Riker. But a sunset also brings the promise of a new dawn, right? Naging napakatagal nga lang pagkatapos mabigyan ng sunrise ng panibagong panimula. Kagaya na nangyari ngayon, kagabi ay masamang panahon. Pero makikita mo na ngayon ay wala na iyon. Na tila magiging magandang araw dahil wala ng ulap na nakapaligid sa palabas pa lang ng araw. Sana ay ganoon din tayo. Pagkatapos ng masamang pinagdaanan, ay magkakaroon pa rin ng pag-asa na magkakaroon ng panibagong simula. Hindi nagsalita si Riker. May punto sa Zoraya. He had to let go of the past in order to have a new beginning. Minsan na rin niyang sinabi ang ganoon kay Nimbus, pero tama nga sila. Madali lang magsalita pero mahirap gawin. Sinubukan man niya ay naging mahirap sa panindigan. Sa tuwina, kahit na guilty sa ginagawang pagbawi kay Zoraya, ay masasabi na kulang pa rin siya sa ginagawa. Hindi na sinasadya ang iba dahil kailangan naman talaga iyon sa trabaho at importante iyon. You are my husband now, Yobo. And no matter how hard you pushed me away, I'll always come back to you. Hindi ko nahahayaan na masira pang relasyon natin. So please, accept me. O kung hindi man, learn to trust me. Trust me na hindi ko na muling gagawin sa iyo ang lahat ng ginawa ko sa iyo noon. Niyakap siya ni Zoraya mula sa likuran. Napapikit si Riker pero hindi niya tinanggihan ang yakap nito. Gusto niya iyon. Gusto niya si Zoraya. Ano pa ba ang pumipigat sa kanya gayong humingi na ito ng tawad at bumabawi sa kanya? Wala na. Dapat. Good. Napatigil muna si Zoraya sa pagbate at tinignan ng relo. Na makita lagpas 12:00 na ay tinuloy niya pagsasalita. Afternoon. Zora, what are you doing here? Nakakunot naman ang noo ay nakita niyang napangiti si Riker na makita siya. Mula sa pagkakaupo sa swivel chair ng opisina nito ay tumayo din ito at sinalubong siya. Dahil na miss, hindi na natapos si Zoraya ang sasabihin nang bigla na lang siyang halikan ng asawa sa mga labi. Muntik nang mabitawan ang dala-dala dahil nanginginig yata ang tuhod sa intense na halik na iginawad ng asawa sa kanya. I've missed you and your sweet lips too. Nakangiting sabi nito pagkatapos ng halik. Namula siya. Hindi niya inaasahan na gagawin iyon ni Riker. But unexpected things are always the best, right? Ganoon ang naramdaman niya sa iginawad nitong halik sa kanya. Lunchtime na, dinalahan kita ng pagkain mo. Itinaas niya ang daladala. Lalong nagliwanag ang mukha ni Riker sa ginawa niya. Hinaplos ito ang kanyang pisngi. That's so sweet of you, pero naunahan mo lang ako. Paalis na rin sana ako ng office para umuwi sa penthouse para makapag-lunch day tayo. Tumaas ang isang kilay niya. At bakit mo naman gagawin yun? Ayaw mo na bang dinadalaw kita sa opisina mo halos araw-araw? Para lang ipaalala sa'yo na kailangan mo na mag-lunch? Tumawa si Riker. Gusto syempre. That just proves that I have a very loving wife.
Pero palaging ikaw na lang ang bumabawi sa akin. Gusto ko na ako naman. Isa pa, I'm free this afternoon. Gusto ko sana may puntahan tayo after lunch. At ano naman yun? Isang linggo nang nakalipas mula na makauwi sila ni Riker galing Thailand. At hindi kagaya ng dati, hindi na naging false alarm ang pinapakita sa kanya ni Riker. Nagtuloy-tuloy na ang pagiging hot nito at hindi na nagpakita ng kalamigan sa kanya. Hindi na rin inuungkat ng asawa ang tungkol sa nakaraan na ramdam niya na pumipigil dito sa pagbawi sa kanya. The past 2 weeks had been very blissful. Araw-araw rin ay pinagdarasal ni Zoraya na sana ay magputuloy na iyon. Masyado na kasi siya nasasanay na bumabalik na ang dating Riker na kilala niya. It's another surprise. Umisi ito at niyaya na siyang kumain ng lunch. Hindi na rin niya inungkat si Riker tungkol sa sorpresa nito dahil gusto niyang panitilihin na excitement. Pagkatapos kumain ng lunch ay sumakay sila sa kotse ni Riker. He had his own BMW convertible at kahit may sariling driver ay mas pinili na asawa na mag-drive. Tila nag-road trip sila ni Riker papuntang Tagaytay, lalo na nang binuksan nito ang bubong niyon. Maaliwalas ang panahon kaya lalo naging mas maganda ang pagpunta nila sa lugar. Ginulo ng malakas na hangin ang buhok niya pero okay lang dahil nag-enjoy siya. Itinigil ni Riker ang sasakyan sa lugar na animo ay isang hardin. Nasabik si Zoraya lalo na makita hindi lang iyong basta hardin dahil nakikita siya ng maraming paru-paro. It was a butterfly garden. Mukhang napaka-pribado rin ang lugar dahil tanging ang sasakyan lang na ginamit ni Riker ang nakikita niya sa lugar. Magkahawak kamay na nilibot nilang hardin at wala pa rin sila nakakasalubong na tao. Solo nila ang lugar. Mas nasiyahan si Zoraya sa isiping iyon dahil walang istorbo sa date nila ni Riker. Hindi iyon ang unang beses na nag-date sila ni Riker mula na magkaayos ulit sila. Halos araw-araw nga ay lumalabas sila. Mapa-lunch date o ang pinakamadalas ay dinner date. Madalas siya nitong dinadala sa mga sikat na fine dining restaurant sa Manila. Nagpa-party rin ito para formal siyang ipakilala sa kumpanya na pagmamay-ari ng mga ito bilang asawa nito. Magtatagal si Riker sa isinilang na bansa dahil na rin kasi maraming issue roon ang inaasikaso nito. Hindi na ayos ang nangyari sa manufacturing company sa Batangas at nadagdagan pa iyon ng bagong problema sa isang factory sa Rizal. Stable naman daw kasi ay nasa New York at Korea na madalas din na pinupuntahan ng asawa. Wala namang kaso sa kanya iyon dahil nagugustuhan na rin niya ang buhay sa Pilipinas. Kahit na ba hindi iyon ang bansa kung saan siya lumaki. Isama pa na parte pa rin ng buhay niya ang Pilipinas dahil na rin iyon naman ang kinalakihan ng kanyang ina. Malayo-layo rin ang nalalakad nila ni Riker sa Butterfly Garden nang mapansin na ang hardin pala na iyon ay may bahay sa dulo. Napatingin siya kay Riker na nakangiti nang mapansin niya ito. Napansin ko na mukhang hindi public place ang lugar na ito. It looks so private. So would you care to tell me what this means? Niyakap siya ni Riker. It's not really private for us dahil atin ang lugar na ito, Zora. Bahagyan ng laki ang mga mata ni Zorabel. And the house? Kasama rin sa package. Siyempre, matagal ko nang gusto na magkaroon ng bahay sa Tagaytay. May ilang properties naman ako sa nearby provinces. Yet, mas gusto ko dito. Ilang beses na ako nakarating dito at gustong gusto kong ambience. It was very relaxing and calming. Isama pa na perpektong lugar din ito sa Butterfly Garden na alam kong gustong gusto mo. Pagmamay-ari ito ng isang mag-asawa na mahilig sa butterfly pero hindi malapit na mag-migrate ang mag-asawa sa Canada. Ibenta na lang nila ito. Luckily, I got the deal. Hindi na mahalaga sa kanya kung hindi man mismo si Riker ang nagpagawa ng bahay at ibinili lang iyon sa iba. What mattered was that he was making a big effort. Ikinataba ng puso ni Zoraya iyon. Why are you doing this, Riker? Gusto kong makitang masaya ka dahil kapag masaya ka, masaya na rin ako. I know that having your own butterfly garden will make you happy. Tamang-tamang lugar na ito. Ano pa? Gusto itanong ni Zoraya. Marami pa siyang gustong marinig kay Riker. Marami pa siyang inaasahan sa asawa. Nararamdaman niyang bumabalik na ito sa dating Riker na kilala niya dahil sa mga ginagawa nito. Pero kahit ganoon, he still never said the words. Pinahahalagahan siya ni Riker. Kung ituring ng asawa sa panahong iyon, ay tila siya ang pinakaimportanteng babae sa buhay nito. Ilang beses na rin itong sinabi iyon sa kanya.
pero hindi ang salitang mahal siya nito. But action speaks louder than words, right? Iyon na lang ang palaging iniisip ni Zoraya. Nararamdaman naman niya na mahal siya nito kahit hindi sinasabi ang mga kataga. Dapat makontento na siya roon. Nakuha na niya ang higit sa nararapat para sa kanya. Napakaswerte ko talaga na makilala ka, Riker. You are right. I'm so happy. Hinalikan nito ang tuktok ng ulo niya. Pagkatapos ay niyaya siyang pumasok sa loob. Kagaya na biniling bahay nila ng asawa sa Korea, maganda rin ang loob niyon at may kalakihan din. Matatanaw rin ang Taal Lake at Taal Volcano sa terrace ng bahay. It was a really wonderful house. Mas masasabi ni Zoraya na gugustuhin niya na tumira doon kaysa sa bahay nila sa Korea. Like it? I love it. Do you want to live here? Alam ko marami ang magsasabi na mas maganda kung gagawin itong rest house, pero gusto kong tumira dito. Kahit na ilang oras din ang layo mula sa Makati. It's okay. Kaya ko naman. I like it here. I love it. Isa pa, alam ko na gusto mo rito. Gusto kitang mapasaya, Riker. Kung nasaan ka man, dapat ay naroroon din ako. We are one now, and the only place I want to be is wherever you are. Totoo ang lahat ng sinasabi ni Zoraya kay Riker. Kontento na siya, basta nasa tabi niya ang asawa at pinapahalagahan siya nito. Kahit naramdam niya na tila may kulang pa roon, ay masaya na rin siya. Nagkaroon siya ng maraming pagkakamali noon, kaya naiintindihan niya si Riker. Sana nga lang ay tamang desisyon niya na makontento na lang. Matamang tinignan siya ni Riker. Napansin niya na bukod sa saya ay mukhang may kakaiba pang ekspresyon na mababasa sa mga mata nito. Mukhang nagtatanong din ang mga iyon. Nagtataka, pero hindi ito nagsalita at matagal lang sa ganoong posisyon. What? Hindi maiwasang ma-curious si Zoraya kung bakit ganoon. Niyakap siya nito. Well, I'm just happy you said that, Zora. I'm so happy right now that you are with me. Yumakap din siya sa asawa. Masaya siya na nasa tabi niya si Riker ngayon. Iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Masaya sila sa pili ng isa't isa. 2 weeks later, mula nang dalhin ni Riker sa binili nitong bahay sa Tagaytay, ipinili na ni Zoraya na doon permanenteng manirahan. Ganoon din si Riker. Madalas pa rin naman lumuluwas ito para sa trabaho. Pero tuwing gabi ay umuwi rin ng asawa sa Tagaytay. Kagaya ng nakaraang mga linggo, naging maayos ang pagsasama nila ni Riker. Hindi na nito binalikan ang nakaraan. Hindi na nila iyon pinag-usapan. Nanatili silang masaya sa isa't isa kahit na may kaunting pag-aalinlangan pa rin si Zoraya dahil hindi pa rin sinasabi ni Riker ang 3 salita na madalas sasabihin sa kanya noon. Pero kagaya ng dati, hindi pa rin niya iyon gaano pinahahalagahan dahil na rin sa magagandang bagay na ipinapakita ni Riker kapag magkasama sila. Kontento ang pakiramdam ni Zoraya kahit madalas ay naiiwan siya mag-isa sa bahay nila sa Tagaytay. May mga kasambahay naman doon pero syempre iba pa rin nakasama niyang asawa. Pero kahit ganoon, masaya pa rin si Zoraya. Ang isipin pagkatapos ng minsan ay nakakainip na araw ay darating si Riker ay nagiging kapanapanabik na para sa kanya. Alam niya na maaari may mali dahil tila umiikot na ang buhay niya sa asawa. Hindi kasi kagaya ng dati na may trabaho siya ang sitwasyon niya. Bago sila ikasal ni Riker, ay nagpasa na siya na mag-resign sa trabaho na nag-take effect naman sa araw bago sila mismo ikasal, kaya technically wala na siyang trabaho. Gusto kasi talaga niyang bumawi kay Riker at ayaw niya ng kahit ano pang hadlang. Naging mabuti naman sa kanya ang desisyon niya dahil na rin sa mga kagustuhan ni Riker. Nasa Korea ang trabaho niya at mas mahihirapan siyang gampanan ang responsibilidad sa asawa kung gusto nito sa Pilipinas. Wala na rin kaso sa kanya na gawin ang mga responsibilidad kay Riker bilang asawa kaysa ang palaguin pa ang career dahil masaya siya sa ginagawa. Isama pa, napakiramdam niya ay kontento na rin naman siya sa naabot sa career. Gusto na talaga niyang humakbang sa panibagong kabanata ng kanyang buhay. Kahit may mga kasambahay sa bahay, ay madalas ay pinipili pa rin ni Zoraya na siya ang maghanda ng mga kailangan ni Riker. Lalo na at araw-araw itong umaalis para pumasok sa opisina. Maaari naman na magtrabaho ang asawa sa bahay pero mas pinipili nito na pumasok sa opisina.
Ayon kasi kay Riker, kailangan daw madalas ang presensya nito roon. Isama pa na pabalik-balik din ito sa mga kumpanya sa Pilipinas na may mabibigat na pinagdadaanan ngayon. Kabi-kabila ang mga meeting nito. Pero ngayong umaga ay hindi napigilan ni Zoraya na hindi mainis kay Riker dahil sa ginagawa sa buhay nito. Kailangan mo ba talagang lumuwas? Kakaunti pa lang ang tulog mo at inuubo ka pa. Huwag ka nalang kayang pumasok. Ginagawa ni Zoraya ang lahat para panatilihin na maayos si Riker. Pero hindi pa rin mapigilan na magkasakit ito dahil na rin siguro sa pagod. Mahirap ang routine ng asawa. Minsan ay ginigiit na rin niya na bumalik na lang sa penthouse pero si Riker may ayaw. Masaya si Zoraya sa Tagaytay pero ayaw niya na nahihirapan ito ng ganoon. Pero mapilit ang asawa. Gusto nitong manatili siya sa malaking bahay dahil mas nararapat daw siya para doon. I can manage. Don't worry about me. Paniniguro ni Riker bago ito umalis. Ayaw ko nagkakasakit ka, Riker. I know. Concern ka sa akin kaya ka nagkakaganito. I understand. But I need to be at CCG, okay? You're such a workaholic. Napalabi si Zoraya. Masasabi na mas nagtatampo siya roon kaysa sa hindi pagsasabi ni Riker sa kanya ng mga magic words. Hinawakan ni Riker mukha niya. Kailangan pare-parehong may mga pamilya na sina Nimbus at Alaric. Kaming tatlo lang ang hands-on sa CCG. Madalas na wala ang presensya ng dalawang iyon dahil sa binuo nilang pamilya. Kung gagaya rin ako sa kanila, paano ng kumpanya? What about me? Pamilya mo rin naman ako I know, but you need to understand. May anak na ang dalawa at tayo wala pa naman. Natigilan si Zoraya. Kailangan ba muna na magkaroon sila ng anak para isipin naman ni Riker ang sarili? Isang buwan na rin nakasal sila ni Zoraya. Mula nang may mangyari sa kanila sa Thailand, ay maraming beses na nasundan iyon. Hindi sila gumagamit ng kahit anong proteksyon, kaya hindi imposible na sa lalong madaling panahon ay kagaya ng mga kaibigan nito ay magkakaanak na rin sila ni Riker. Wala namang kaso iyon sa kanya. Nananabik din siya sa ideya na iyon dahil ramdam na magiging mas maganda ang pagsasama nila ni Riker kapag nagkaanak sila. Hindi na rin naman sila bumabata. Pero sandali pa lang ay tinagal ng kanilang kasal para umasa siya na darating din agad iyon. Isama pa na ilang linggo na rin ako nakalive dahil sa honeymoon natin. It's time to catch up on our lost time. But anyway, I really need to go. Malilate na ako. I'll see you later. Wika nito, saka hinalikan siya sa mga labi. Napabuntong hininga na lang si Zoraya. Gustong intindihin niya si Riker, lalo na ngayon. Hindi kagaya noon. Kahit busy, ay may oras na ito sa kanya ngayon. Pero hindi niya gusto na pinipilit pa rin ng asawa na pumasok ng trabaho, gayong ramdam niya na masamang pakiramdam nito. Alam niya na may problema na pinagdaraanan ngayon ng CCG. Pero ng ilan sa kumpanya sa Pilipinas sa saklaw, maano ba ang isang araw na pahinga para sa asawa? Hindi niya maintindihan kung bakit pinipilit pa rin ni Riker ang sarili, gayong ito naman ang pinaka-boss. Kung hindi man ito maresolba ang problema, marami pang nasa ibaba nito na maaring sumalo. Isama pa na kung magiging ikaw lulugi man ng isang kumpanya, ang hindi nito pagpasok ng isang araw, hindi ito maghihirap. Napakaraming kumpanya ang nasa ilalim ng pamamahala ng CCG. Pero paano kung may iba pang dahilan kung bakit mapilit si Riker na pumasok pa rin sa opisina sa kabila ng kalagayan nito? Ayaw na yung magsuspat siya ni Zoraya sa loyalty ng asawa. Ayaw na yung isipin na maaari nagsisinungaling ito. Nagtitiwala siya kay Riker. Siguro nga ay talagang importante lang na magpunta ito sa opisina para asikasuhin ang anuman na gulo iyon. After all, noon din naman ay madalas talagang inuuna nito ang trabaho. 10:00 na umaga ay tinawagin ni Zoraya si Riker. Hindi pa rin siya mapakali. Gusto niya kumustahin ang kalagayan nito. Sinadya niya na break ng asawa sa trabaho siya tumawag para hindi ito gaano maistorbo. Ungol ni Riker ang bumungad nang sagutin nito ang tawag niya. Umuwi ka na please, pakiusap na niya. I can still manage, Yobo. Don't worry. Pero ramdam niya na tila nanghihina na ang boses nito. Riker, please, don't do this. Please. Maiyak-iyak na si Zoraya sa pakiusap sa asawa. I'm sorry, Zora. And I need to go now. I'll see you later. Huwag ka na mag-alala. Iyon lang at tinapos na nito ang tawag. Lalo lang hindi mapakali si Zoraya sa ginawang pagtawag at dahil doon ay nagdesisyon siya. Kung hindi pumayag si Riker sa pakiusap niya sa tawag,
Kailangan sa personal na niya ito puntahan. Hindi man pumayag ang asawa kanina, ay magbabaka sakali siya na sa pangalawang pagkakataon ay pumayag na ito. At kung hindi man niya mapatigil sa pagtatrabaho, ay mas mapapanatag siya kung nasa malapit lang kung sakaling may mangyaring masama kay Riker. Nagpahatid siya sa driver papunta sa opisina ng CCG Makati. 2 oras din ang naging biyahe ni Zoraya nang makarating sa opisina. Lunch break na nang dumating siya. Wala ang sekretarya ni Riker sa labas at wala rin siya nakasalubong sa opisina nito. Malamang ay nag-lunch na rin ang asawa at wala ito sa loob ng opisina pero pinilit niya magbakasakali. Binuksan ni Zoraya ang opisina ni Riker para lang magulantang sa nakita. May babae sa opisina nito. Singkit na mga mata niya pero lalo ito naningkit dahil sa nasaksihan. May sariling couch si Riker sa opisina at nandoon ang asawa. Nakahiga ito at may isang babae na nakatungo roon. At kahit nakatagilid ito sa kanya, ay kitang-kita niya ang malanding ngiti sa mga labi ng babae. Ang babae bang dahilan kung bakit pinipilit pa rin ni Riker na magtungo sa opisina sa kabila ng kondisyon nito? Pinakatitigan niya ang babae. Pakiramdam niya ay nagkatawan na magmukaan nito. Nakilala niya ang init ng babae. Ito rin ang babae nakita noon sa kama ni Riker nang puntahan ng asawa para sana ay makipagbalikan dito. History repeats itself ba ang peg nila ngayon? I can't live with this, pero hindi ko rin hahayaang kagaya noon ay maduwag akong kumprontahin si Riker at hindi na lang ituloy ang plano dahil sa sakit na naramdaman ko. Lumapit si Zoraya. Napansin niya na tulog si Riker sa couch at mukhang hindi aware sa ginagawa ng malanding babae. Pero hindi niya gaano pinansin iyon. Hindi niya gusto maging isang babae na mukhang nagger pero hindi niya mapigilan ang sarili. Galit na galit siya. Isama pa na asawa na niya ngayon si Riker. Malaki ang karapatan niya dito. Hinila niya ang buhok ng babae at kinaladkad palayo kay Riker. What the? Nagmura ang babae dahil sa ginawa niya. Nagbabaga ang tingin na ibinigay nito at itinaas din ang kamay para sampalin sana siya pero naging maagap siya upang pigilan iyon. How dare you look at my husband like that? Alam ni Zoraya na mali ang ginagawa dahil hindi niya sigurado kung anong ginawa ng babae sa asawa. Pero dahil sa sobrang galit, dahil may pinaalala sa kanya ang babae noon, ay nagawa iyon. Napalakas din ang boses niya na ngayon lang nagawa sa buong buhay niya. How dare me? I should have said those words to you, bitch. I really don't see why Riker still married you when you hurt him in the first place. That's none of your business, bitch. Go away. Gusto mapatuptop ni Zoraya ng noo dahil hindi siya sanay na makipag-away ng ganoon. Iyon din ang unang beses na nasabi niyang salitang iyon. Zoraya, naputol ang tensyon sa pagitan nila ng babae sa tinig na iyon ni Riker. Tumingin pa sila ng babae sa huli na mukhang nagising dahil sa kanilang pagtatalo. Paalisin mo siya ngayon din, Riker. Itinuro ni Zoraya ang babae. Lumapit siya kay Riker. Nagtago sa likuran nito na para bang bata. Kumunot ang noo ni Riker. Jem, what are you doing here? Sa gulat ni Zoraya ay tumawang babae. What, Riker? Are you pretending that you saw me just now because your beloved housewife came unannounced? You know what I'm doing here? Tumingin si Zoraya kay Riker. Ayaw niya na isipin na namutla ito pero iyon talaga ang nakita niya sa mukha nito. Parang may kumurot sa puso niya. Kung ganoon ang reaksyon ni Riker, malamang nga na totoo ang sinasabi ng babae. Mukhang natakot ito. Get out, Jem. I don't want to see you again. Nagtangis ang mga ngipin ng babae. Pero sa halip na si Riker ang balingan niya, siya ang pinagsalitaan nito. I'm one of Riker's mistresses, darling. I still haven't gotten enough of him, even if we parted ways years ago. And with his reaction to me on the past weeks I'm visiting him, I know I still have hopes of having him again. Maybe not as his wife, because you are already there, but I'm not a demanding type of girl. I'll be content being his mistress. Iyon lang at iniwan na sila ng babae. Naiwan sila ni Riker sa opisina. Nakatiim ang mga bagang nito habang sinusundan lang ng tingin ng babae. Totoo ba ang lahat ng sinasabi niya, Riker? Binibisita ka ba talaga ng babaeng iyon nito mga nakaraang linggo? Yes, but nanlaki ang mga mata ni Zoraya. At hindi mo man lang sinasabi sa akin? Punong-puno ng hinanakit ang boses niya. Kailan mo balak sabihin sa akin? Is she threatening you? Is she seducing you? O kaya ba dahil hindi mo sinasabi sa akin, ay dahil may balak ka rin na magpaakit sa kanya? Kumunot ang noo ni Riker. You are talking nonsense, Zoraya. Ni hindi nagawang makinig ni Zoraya sa sinasabi ng asawa.
Masyadong tumatak sa isip niya ang naging akusasyon dito at kung anong maaaring maging epekto niyon sa relasyon nila. Masyado siyang nasaktan. Naisip din niya bigla ang mga ginawa ni Riker nitong mga nakaraang linggo. Nakabuo siya ng ideya na nakapagpasakit sa nararamdaman. Kaya mo ba binili ang bahay sa Tagaytay para mailayo mo ako sa inyong dalawa? Kaya ba kahit kaya mong hindi naman magtrabaho sa opisina, pinipilit mo pa rin dahil sa babaeng iyon? Dahil gusto mo siyang makita? Sunod-sunod na akusa ni Zoraya. Napansin niya na nagulat at naguluhan si Riker. Sapat na iyon para mapatunayan niyang guilty ng asawa. Kinuha nito ang kamay niya. Mukhang gusto magpaliwanag pero lumayo siya rito. She felt so betrayed and hurt. Pinagkatiwalaan niya si Riker. Pero binago na pala ito ang panahon. Don't touch me. You betrayed me. Nung Zora, let me explain, ay hindi na naituloy ni Riker ang sasabihin na bigla na lang siya tumakbo palabas ang opisina nito. The feelings were too much of a burden to carry right now. Wala siya ibang maisip na gawin kung hindi takasan si Riker. Sumakay si Zoraya ng elevator, pababa ng building, pero sa kasamaang palad ay nahabol siya ni Riker. Niyakap siya nito sa kabila na hindi niya mapakalmang sarili. Nakaramdam siya ng sarap sa yakap ng asawa, pero sariwa pa rin ang sakit. Nasaktan siya sa ginawa ni Riker, pero unti-unting kinain siya ng konsensya nang maisip na kung niloko at pinagtaksilan man siya nito, nararapat lang din iyon sa kanya, hindi ba? Pagkatapos ng lahat, siya pa rin ang unang gumawa niyon kay Riker. Masama ang kanyang naramdaman, pero pakiramdam niya ay lalong sumama iyon nang mapansin nag-uumpisa na namang dumiklap ang ilaw ng elevator. She felt a sense of deja vu. Ganoong-ganoon din ang naging eksena nang siyang humabol noon kay Riker sa elevator. At tama nga ang naghihinala niya sa maaring mangyari. The elevator got stuck. Sumpa na yata iyon sa kanila ni Riker kapag nagkakaroon sila ng pag-aaway. Nagdidim ang ilaw. Napayakap na siya kay Riker dahil sa nangyari. Pero kasabay niyon ay napaiyak na siya. Hush, Zora, calm down. Hinagod ni Riker ang kanyang likod. This elevator is really playing a trick on us. I'm scared, Riker. Kung dahil sa sitwasyon nila ngayon o dahil sa maaring mangyari sa kanilang relasyon, hindi maipaliwanag ni Zoraya. It's okay. We are going to be alright. Siguro, ay ginusto na rin ng tadhana na mas stuck tayo rito dahil kailangan talaga nating mag-usap. You shouldn't run away from me. Nasaktan ako. It's so hard to bear the pain that I just want an escape from it. I want to escape from you. Tumango-tango ang asawa. I understand, pero hayaan mo ako magpaliwanag. Hindi ko gusto nagagalit ka ng ganyan sa akin. I should hate you, Riker. Pero kagaya ng sinabi mo sa akin, nang malaman mo na nasasaktan ako, nararapat din naman sa akin ang lahat ng sakit na ito, hindi ba? Zora, akong una ng loko sa'yo. Akong una nagtaksel. Kung binabawian mo naman ako ngayon, I deserved it. Lahat ng sakit, I deserve it. I deserve all the pain. Huwag mong isipin yun, Zora. I'm sorry. I'm sorry na nagawa kong sabihin sa'yo ang mga salitang iyon noon. Masyado akong kinain ng galit ko sa'yo. Hindi ka nararapat para sa sakit. Hindi rin nararapat na masaktan ka ng ganito. Hindi ko intensyon yun at hindi rin iyon ang nangyari. Mali ka nang iniisip mo. I can't help it. I feel so neglected. Masaya man ako sa Tagaytay, pero hindi ko maiwas sa makaramdam ng kakaiba nitong mga nakaraang araw na ayaw mo naman na makinig sa akin. Alam ko nahihirapan ka rin sa paulit-ulit na pag-uwi sa bagong bahay natin. Tapos ngayon, malalaman ko na ilang beses ka nang pinupuntahan ng babaeng iyon dito. I feel so betrayed. Hindi mo sinabi sa akin iyon. Pakiramdam ko ay nagsinungaling ka. I want you to be in our home. Gusto ko rin na umuwi ka doon dahil sa mga sinabi kong dahilan kaya binili ko ang bahay na iyon. Kahit mahirap para sa akin, pinipilit ko dahil pagdating ko roon ay worth it ang lahat. And the reason I didn't tell you about Jem is because I didn't want you to worry. Ilang beses na nga niya akong binabalikan but I resisted her advices. Sa totoo lang, pinababan ko na siya sa kumpanya kaya hindi ko lang alam kung bakit siya nakapasok ngayon. Isa pa, hindi ko siya gusto. Kung ano man ang nangyari, nakaraan na iyon, naniwala agad si Zoraya dahil ramdam niya ang sincerity ni Riker sa bawat salita nito. Pero hindi ibig sabihin niyon ay nawala na lahat ng takot niya. I know her, Riker, and I'm scared of her. Siyang unang babaeng ipinalit mo sa akin. 2 linggo pagkatapos natin maghiwalay. Kumunot ang noo ni Riker.
Paano mo siya nakilala? Hindi ko siya kailanman ni-recognize bilang naging girlfriend ko. Sa pagkakaalam ko rin, ay walang kahit anong magazine o society newspaper ang nag-publish tungkol sa naging kaugnayan ko sa kanya. Isama pa na ilang beses lang din naman kami na nagkasama hanggang sa guluhin niya ako ngayon. Nahuli ko kayo, Riker. Ikinuwento niya ang nakita eksena noon sa apartment nito. Binalikan mo ko? Tila may bumara sa lalamunan ni Riker nang sabihin iyon. I feel so guilty, Riker. Masyado rin ako nag-impulsive. Alam ko na parang may mali sa relasyon natin noon, pero hindi ko dapat ginawa yun. You were good for me. Napapasaya mo rin naman ako. But when Cyrus came along, I thought I was happier with him. Pero false alarm lang pala iyon. I think what I felt was flattered that a guy like him approached me. Sino ba ang hindi? She was every girl's dream. Isa rin ako sa mga nagkakagusto sa kanya. Pero nang subukan ko ang relasyon namin, hindi ako mapakali. Naisip ko na guilty lang ako sa ginawa ko, pero nararamdaman ko na hindi lang iyon. Pakiramdam ko ay hinahanap-hanap kita. Gusto kong makita ang mukha mo sa mukha ni Cyrus. And when I saw you in your apartment with that girl, nasaktan ako ng husto. Kung hindi kita mahal noon, bakit ko mararamdaman ang sakit na iyon? Minahal kita, Riker. Hindi ko lang siguro napagtanto iyon dahil masyado ako nasanay sa'yo. Bata pa lang tayo ay magkasama na tayo. Alam ko na secure ako sa'yo. Secure din ako sa relasyon natin. Napakatagal na ng pinagsamahan natin na pakiramdam ko wala na nagbabago. Siguro ay kinailangan ko ng space at naibigay iyon na dumating si Cyrus sa buhay ko. Pero naging gulo naman iyon, nakaramdam na kakaibang puso ko na ipinagkamali ko na ng pag-ibig. Lumalakas lang ang tibok ng puso ko kapag kasama siya dahil proud ako na pinili niya ako. Sa dinami-rami ng babae, napansin niya ako. Gusto ko ang naramdaman ko, pero hindi rin iyon nagtagal, lalo na nag-uumpisa na akong kainin ng guilt sa ginawa ko sa'yo. At nang makita kita na may kasamang iba, nasaktan ako. Kung hindi kita minahal, tama ba na masaktan ako? Nasaktan din naman ako na magkahiwalay kami ni Cyrus, pero na makasama kita, nang malaman ko ang lahat ng pumayag ka na makipagbalikan sa akin na wala ang sakit. Hindi ko na nga siya naisip. Nang maghiwalay kami, mas naisip ko pa ang panghihinayang tungkol sa'yo kaysa sa sakit na ginawa niya sa akin. Pero nang magkahiwalay tayo, ibang sakit. Dala-dala ko iyon sa mga nakalipas sa taon. Hindi yun nawala. Palagi ako nanghihinayang. I guess, nangyari sa akin ang katagana. You'll never know what you had until you lose it. I took you for granted, Riker. Naging isang malaki pagkakamali iyon para sa akin. May nararamdaman din naman akong kakaiba sa'yo noon. Pero dahil palagi kong iniisip na may mali sa relasyon natin, hindi ko maamin iyon. Hindi kita masisisi kung naramdaman mo na may mali sa relasyon natin. Sa una pa lang naman talaga ay mali na iyon. You were used as a bargaining chip to pay off the debt of your father. Siguro ay iniisip mo na para ipinilit tayo sa isa't isa. Tumango si Zoraya sa sinabi ni Riker. Ganoon nga nararamdaman niya. Palagi na lang nilang sinasabi sa akin na makakabuti para sa akin kaya ayos lang. Pero hindi man lang nila ako binigyan ng kalayaan para isipin na hindi lang naman talaga iyon ang makukuha ko. Hindi man lang nila ako binigyan ng kalayaan na magmahal. Kaya na makita ko si Cyrus, inisip ko na iyon ang pagkakataon ko. Pero isang false alarm lang ang lahat, isang pagkakamali. Dahil sa kabila na akin na pagtagumpayan, hindi ko magawa maging masaya sa piling niya. Hindi ako naging masaya sa piling niya dahil alam ko na hindi ka masaya. Ayaw ko ng ganoon. Ayaw ko nasasaktan ka. Hindi ba at ganoon ang nagmamahal? Pero late ko na na-realize iyon. Ginulat ako na mga ipinagtapat mo sa akin, pero masaya ako. Kaya lang, may hindi ako maintindihan. Kung minahal mo ako noon at napagtanto mo rin naman iyon, bakit patuloy ka pa rin na nakipagrelasyon kay Cyrus? I was wrong about that too. I made a mistake. Pero mas pinili ko na panindigan iyon sa pagbabakasakali na naging huli na rin naman ang pagkakarealize ko niyon. Nakipagbalikan uli ako kay Cyrus at dahil mahal niya ako, tinanggap niya ulit ako. I guess, isa rin na dahilan kung bakit pinanindigan ko na lang ang pagkakamali ko dahil nagawa ko na rin naman iyon. Kung malungkot man ako, nararapat lang din iyon sa akin. Alam ko rin na maging mahirap para sa iyo ang pakikipagbalikan sa akin, lalo na at nakita ko na naging masaya ka. Nagkaroon ka ng iba't ibang girlfriends at you're wrong, hindi ako naging masaya sa piling nila.
Kaya nga ilang beses ako nakapagpalit ng girlfriend ay dahil na rin hindi ako makontento. Hindi ko lubusang maging masaya dahil hindi ikaw ang babaeng iyon. You made a lot of mistakes, Zoraya. I know I should blame you but I don't want to. Lahat naman ng tao ay nagkakamali. Ako rin ay nagkamali. Basta na lang kita pinakawalan sa piling ni Zoraya. Hindi ko dapat basta na lang ginawa iyon dahil kapag nagmahal ka, you should learn to fight for it. You shouldn't just give up. Pero hindi mo lang naman ako gusto masaktan pa noon kaya ginawa mo iyon. Tama ka. At ganoon din naman ako ngayon. Hindi ko rin gusto na nasasaktan ka kaya kinailangan ko magpaliwanag sa iyo ngayon. Pero sa tingin ko ay ako yata ang may kailangan ng paliwanag mula sa iyo. What took you so long to explain that to me? Dahil natakot ako. Isama pa na naguguluhan din ako sa nararamdaman ko. Tama ba iyon? Alam ko rin na mahirap intindihin at natatakot ako na baka hindi mo rin maintindihan yon. Pero lahat na ipiniliwanag ko sa iyo ngayon, totoo yun, Riker. I loved you then and I love you still. Hinawakan ni Riker ang pisngi niya. And I love you too. Napakorap si Zoraya sa narinig. You still do? Narinig niya ang tawa ni Riker. What a silly question. I'm sorry, nagulat lang ako. I've been hoping you'd say those words to me for so long, Riker. At pinoproblema ba yun? Hinihintay lang naman kitang sabihin din ang mga salitang yun. Kumunot ang noon niya. What? Pinisil ni Riker ang ilong niya. Kagaya mo, natatakot din ako. Mahal pa rin kita, Zoraya. Pero gusto kong makasiguro na ganoon din ang nararamdaman mo sa akin. Kaya hindi ko pa rin binibitawan ang mga makapangyarihan na salitang yun. Oh, hindi ako aware na hindi ko pa pala nasasabi yun sa'yo. Gustong pukpukin ni Zoraya ang ulo dahil nirereklamo niya sa loob-loob iyon. Samantalang siya rin naman pala ang may kasalanan. Pero nararamdaman ko rin na mahal mo ko, kaya hindi ko nalang binabanggit. Nag-iba ka ng husto mula nang ikasal tayo. You became caring. Nararamdaman ko na ngayon na pinahahalagahan mo ako kaysa sa dati kaya secured na ako. Ganoon din ako, kaya pinili ko na lang na huwag sabihin ng mga iyon. Pinili ko na lang na makontento. But the feeling is overwhelming now. Mukhang mas magugustuhan ko yata na maging demanding kung ganito kasarap ang mararamdaman ko. I am more than content now that I'm really secure in your love. Hinalikan ni Riker ang tuktok ng ulo niya. Isinunod nito ang kanyang noo, pababa sa mga labi niya. She found it really sweet. Gumana pakiramdam niya. I love you beyond the bounds of my own intelligence and sanity, as I can forgive you and still love you despite what you did to me. All you have to do is stand in front of me and I meet every time. Ganyan ka ka-effective sa akin at ikinatatakot ko iyon. Kaya palagi kong pinipili na lumayo noon. Natakot ako na bumigay agad, kaya pinilit ko na baliwalain ka. But I can't. I love you too much to ignore you forever. And I don't deserve the kind of loneliness I feel whenever I avoid you, which is why I chose to just give in. Isama pa na nakita ko rin naman na nagbago ka na. That's already okay for me. Zoraya knew she did not deserve this kind of love, but she still had a lifetime to prove to him that she deserved and was worthy of his love. Ipinapangako niya na gagawin ang lahat para bumawi sa pagkukulang kay Riker. I'll cherish your love forever. I will love you forever. I will take care of you. I will. Napatigal si Zoraya sa huling pangungusap na sinabi. Naalala niya ang dahilan kung bakit nga pala siya nagpunta sa opisina ng asawa. Oh God! Namutla rin siya sa isipin na pinagod niya ito ng husto dahil sa tantrums niya. What? What's wrong? You're not feeling well and itinaas ni Zoraya ang kamay niya para tignan ang kondisyon ng init ng katawan ni Riker. Hindi naman ito mainit pero hindi pa rin niya maiwasang mag-guilty. Hindi dapat kita pinagod. Aalagaan kita, hindi ba? Ipinapangako ko pa lang yan sa'yo pagkatapos hindi ko na agad na panindigan. I feel so horrible. Tumawa si Riker sa reaksyon niya. Relax. Ayos na ako ngayon. Hindi mo ba ako nakita sa couch kanina when you called me? I really felt so bad. Binaliwala ko ang tawag mo. Pero sa totoo lang, ay hindi naman talaga. Ilang minuto, pagkatapos ng tawag mo ay bumigay na ako. Nagpahinga ako sa couch. May problema man, pero naisip ko na lalo siguro magkakaproblema kung hahayaan ko na magtrabaho gayong masama ang pakiramdam ko. Naisip din kita. Alam ko rin naman kasi na magagalit ka kapag umuwi ako ng masama pa rin ang pakiramdam. Kaya iniisip ko na unahin din ang sarili ko paminsan-minsan. Hindi ko rin namalaya na sa pagtulog ko ay pumasok si Jem. I guess,
Sinadya niya talaga na lunchtime para walang sekretarya ko, para harangin man siya dahil nagawa niya takasan ng mga bodyguard. Are you sure you really felt better now? Ngumisi si Riker. Hindi pa pala. Kinulang pa pala ako sa uminom ng gamot. Napataas ng isang kilay si Zoraya. You mean, you and your sweet lips are my cure, the sweetest medicine for every disease. Wika nito, saka hinalikan uli siya sa mga labi. At kagaya na ipinangako sa sarili, papatunayan ni Zoraya na gagawin ang lahat para bumawi. She kissed him back with the same intensity. Hindi na nila namalay ni Riker kung gaano katagal ang paghahalikan nila. Hindi na rin nila alintana kung hanggang kailan sila mai-stuck sa elevator na iyon. Pero baliwala na muna kay Zoraya iyon. Hindi na siya natatakot dahil alam na nasa tabi niya ang asawa. Masasabi niya ngayon na maayos ng lahat sa pagitan nila. She felt secure and safe with Riker. In his arms, she was finally home. 2 linggo ang muling nakalipas na magkaayos sila ni Riker nang niyaya ni Zoraya ang asawa na umuwi sa Korea. Eksakto naman na sa wakas, itapos na rin ang problema nito sa Pilipinas. Isama pa na bumalik na uli sa trabaho ang mga kaibigan nitong sina Nimbus at Alaric. Ipinaliwanag ni Riker na kaya ganoon na lang talaga naging kaabala ito ay dahil na rin sa ilang beses na pagliban ng 2 kaibigan sa trabaho. Pareho kasi nasa first trimester ng pagbubuntis ang mga misis ng mga ito kaya nahirapang pumasok. Isama pa na si Alaric ay kakasalang din sa best friend nito at nagkaroon ng isang mahabang leave para sa honeymoon. Si Riker naman ang nag-leave para makabawi lalo sa kanya. Pero sa mga nakalipas sa linggo, kahit abala, masasabi ni Zoraya na bumabawi talaga ang asawa sa kanya. Hanggang maaari, sinusubukan nitong sundin ang mga bili niya na huwag masyadong pahirapan ng sarili sa trabaho. Kahit maraming inaasikaso sa opisina, ay umuwi pa rin ito ng tama sa oras, kaya marami pa rin silang oras sa isa't isa. Tuwing weekend din, ay hindi talaga ito pumapasok sa trabaho. Ginugugo lang nito ang oras sa kanya. Lalo pa naging masaya si Zoraya sa piling ng asawa mula nang buksan nila ang damdamin sa isa't isa. Wala na rin naging problema kay Jem. Inamin sa kanya ni Riker na wala talaga itong nararamdaman para sa babae. Kaya lang daw nito pinatulan si Jem noon ay dahil na rin naisip na pakikisama sa ilang mga babae ang makakapagpaalis ng sakit na nararamdaman nito na maghiwalay sila. Hindi na rin ginulo pa ni Jem si Riker at hindi na rin nagtangkang lapitan ito kahit sa labas pa ng opisina. All is well between them. Pareho silang sabik na umuwi ng Korea. Lalo na at pareho nagdedemand na ang mga magulang nila na magpakita raw ang mga ito. Namimiss na sila ng kanyang pamilya. Pero pagkatungtong sa Korea ay niyaya muna ni Zoraya ang asawa sa Seoul Tower. Hindi kagaya sa Pilipinas ay hindi pinagkakaguluhan si Riker ng mga tao dahil sikat lang ito sa business world pagdating sa Korea. Sa Pilipinas kasi, kailangan pa nila maging discreet o di kaya ay magsama ng maraming mga bodyguard kung hindi nila gustong pagkaguluhan dahil kilalang kilala si Riker at ang mga kaibigan nito roon. Ilang beses kasi nasasama sa mga article ng magazine at dyaryo ang 6 na magkakaibigan dahil na rin sa tagumpay na nakamit. Lalo na at ipinanganak pa sila sa sariling bansa, kaya kilalang kilala ang mga ito sa Pilipinas. Ngayon ay malaya sila nakakalakad sa Seoul Tower. Binalikan nila ang Locks of Love. Natabunan na inilagay nilang padlock pero nagtagumpay pa rin naman silang makita. Sa lugar na ito, una mong sinabi sa akin na mahal mo ko at unang beses din na hinalikan mo ako. Nakangiting pag-alala ni Zoraya. Nakayakap siya kay Riker. It's a memorable place for us. Humiti siya. I know, kaya nga gusto ko rin na magpunta muna tayo dito. Gusto ko na gawin memorable ang unang regalo na ibibigay ko sa iyo ngayong mag-asawa na tayo. Tumaas ang isang kilay ni Riker. Unang regalo? You have already given me so much. Your heart, your innocence. Sa tingin ko ay wala na talaga akong mahihiling pa. Kumibot-kibot ang mga labi ni Zoraya. Wala na talaga? Napaisip si Riker. Maya-maya ay ngumiti. Well, gusto ko rin naman na magkaanak kagaya ng mga kaibigan ko pero pinutol niya ang pagsasalita ng asawa ng halikan niya ito. Your wish is granted, Mr. Riker. Bahagya pang nagulat at naguluhan si Riker. Wish? You mean, nanlaki ang mga mata nito nang ma-digest ang ibig niyang sabihin. I'm 4 weeks pregnant, nakangiting sabi ni Zoraya. Dahil sa tuwa ay nabuhat siya ng asawa. Halos magtitili siya dahil sa gulat sa ginawa nito pero mas nangibabaw ang saya. Ilang beses din siyang hinalikan ni Riker dahil sa saya.
You made me the happiest man in the world today, Yobo. My pleasure. Ipinangako ko sa'yo at sa sarili ko na babawi ako sa'yo, Riker. Ibibigay ko ang makakapagpasaya sa'yo. I'm going to prove that I am worth of your love. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi na kailangan? Basta nandyan ka sa tabi ko at minamahal mo ko. Worth it na ang pagmamahal na inaalay ko sa'yo na mas titindi pa sa iaalay ko sa hinaharap. Sumandig siya sa dibdib ni Riker. I love you so much, Yobo. Saranghe, hinalikan siya ni Riker sa mga labi. Saranghe Zora, saranghe my love, Yobo. At sa sitwasyon nilang iyon, wala nang mahihiling pa si Zoraya. Kontento na siya sa buhay. Napakaganda niyon para sa kanya. And for her, the world was so good because she was with the man she loved. She was with Riker. The world was good because he was in it. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagtangkilik sa aming kwentong pag-ibig. Mga ka-felicidad, ano naman kaya ang naghihintay kay Blake, ang seryoso sa lahat na magkakaibigan? Abangan! Shoutout po kina Nuray ni Aini at Jerry Lynn Tagumaya. Maraming salamat po!